So magandang tanghali mga kaparmer. So andito na naman tayo sa ating farm 2 dito sa Saro. Kung makikita nyo mga kaparmer, napakaaliwalas ng ating paligid mga kaparmer. Talagang makita mo yung mga tanawin natin mga kaparmer, oh. Napakaganda. So ngayon mga kaparmer, kaya nga ako nandito ngayon mga kaparmer para ipakita ko sa inyo yung ating area dito sa bandang ibaba. So malinis na, kakatapos lang na linisan dito. So ngayon makikita na natin yung ating mga durian na tanim. So dalawang klase lang ito mga kaparmer. Ang ating durian, may puyat tayo at saka D101. Yan. So ang ating mga durian mga kaparmer, nasa may edad na mga 1 taon o may mga 2 taon ang kanilang agwat mga kaparmer, no? 1 hanggang sa 2 taon. So ito na yun mga kaparmer, oh. Ito na yung area natin sa bandang ibaba. So makikita natin yung mga durian natin. Ayan, hanggang dun sa ibaba mga kaparmer. Yan. So hindi na tayo bababa doon sa mga kaparmer kasi napakatirik yung daanan natin. So hanggang dito lang tayo mag video ha, para hindi tayo mahulog sa ibaba. Napakatirik mga kaparmer. So ito yung natin mga kaparmer, oh, yung view natin dito sa Saro. Napakaganda mga kaparmer, napakalawak. So ito yung mga natin mga kaparmer, yung durian natin, puyat at saka D101. Yung dito banda mga kaparmer, ito yung mga mga kaparmer, mga puyat. So yan. So lahat ito mga kaparmer, nasa mga 1,200 yung tanim nating puyat dito. So hindi pa kasali doon sa itaas mga kaparmer. So marami-rami pa to mga kaparmer. Pero iniisa-isa ko lang kasi napakalawak talaga mga kaparmer. So hindi natin kayang pagsabayin lahat ng durian natin na ipapakita sa inyo. So ito na ko mga kaparmer, na tiyempohan ko na matingnan natin para makita rin ninyo kung ano yung itsura ng ating mga durian dito. So yan mga kaparmer, naka na sila, no? Ang tawag niyan, nakaginhawa na sila dahil wala nang mga damo dito sa bandang ibaba. So yan mga kaparmer, ito mga durian natin mga kaparmer, ha? Puyat ito mga kaparmer. Yan, puyat yan, lahat dito puyat. Yan, hanggang dun sa ibaba. So bibidyohan lang natin mga kaparmer yung lapit-lapit kundi dito sa ating area. Yan, puyat yan mga kaparmer, puyat yan. Napakaganda ng dahon niya mga kaparmer, oh. Ayan. So yan, yung nasa sa bandang itaas, yun ang D101 natin. So yan, yan, puyat yan mga kaparmer, ha. Napakatirik mga kaparmer. So alanganin tayo bumaba doon sa sa bandang may kawayan. Napakatirik. So ito mga kaparmer, follow up lang ito ng spray, konting spray lang tsaka abono, para maano yung kanyang dahon, no? Medyo na konti yung dahon niya, parang ang dami yung butas-butas kasi nga napabayaan mga kaparmer, hindi kaagad na asikaso kasi daming
Daming trabaho mga kaparmer. So hindi natin lahat maisa-isa yung ating mga tanim. So yan. Ito mga kaparmer, makikita na natin yung mga durian natin. Dahil wala nang damo dito mga kaparmer. Hanggang doon sa bandang ibaba. Hanggang doon yung ating mga durian mga kaparmer ha. Hanggang dito sa may kawayanan. At hanggang doon oh. Yan. Yan. Napakatirik mga kaparmer. So yung lahat-lahat ng durian natin mga kaparmer dito nasa 1,200 na tanim nating durian. Hindi pa kasali yung nasa itas mga kaparmer, yung ating D101. Ito ay isang puyat na klase na durian mga kaparmer. Puyat yan. Hanggang dun. Yan. Ito yung mangustin natin mga kaparmer. Kaganda ng dahon. Ayan. Ang klima dito mga kaparmer, medyo mahangin at saka medyo mainit din kunti. Pero malamig. Ito yung bandang itaas mga kaparmer. So yan, napapakita ko na sa inyo yung ating mga durian dito sa bandang ibaba. So yan oh. Klaro-klaro na yan mga kaparmer ah. Yan. Yung ating durian na puyat. Dito sa ating farm 2 dito sa Saro. So yan. Hanggang doon yan mga kaparmer. Yung ating durian hanggang doon. Yan. Okay, happy na tayo mga kaparmer dahil nalinisan na yung ating ang ating mga durian dito sa baba. Yan. Hanggang doon. Durian din yung mga kaparmer ha. Yan. So akyat na tayo mga kaparmer sa ating next video natin dito sa itaas. So ngayon mga kaparmer, papakita ko sa inyo yung ating D101 na variety ng ating durian. So dito naman sa bandang itaas mga kaparmer, nasa 1,000 yung ating tanim na D101. So yan, ito na yun mga kaparmer oh. Ito yung ating D101 na variety. So ito mga kaparmer, nasa 2 taon na to mga kaparmer. 2 years old na to mga kaparmer. Ikumpara natin doon sa ibaba. Yung ating puyat ay nasa 1 taon pa lang. So ngayon, papakita ko na naman sa inyo yung ating D101 na variety. So ito na yun mga kaparmer. May nahalo dito na isang din. May nahalo dito na ilan lang na puyat. Pero karamihan dito mga kaparmer D101. So ito yung itsura ng ating area dito sa bandang itaas mga kaparmer. Medyo makapal pa ang damo dito, pero nalinisan na natin yung niya, yung paligid ng ating durian na D101. Yan. So, makita nyo mga kaparmer, kasing ko na
kasing taas ko na itong durian na ito. Yan. 2 taon na ito mga kaparmer ma. 2 taon na itong ating D101 dito. Tapos doon sa bandang ibaba, 1 taon. Mahigit. So yan. Ito yung area natin mga kaparmer sa ating tanim na durian dito sa Saro, sa bandang itaas. May mga kasamang ano, may mga abukado pa mga kaparmer. Yung kinanim natin dati na abukado. Yan, napaka ano lang masyado talaga mga kaparmer. Madamo yung area. Ayan. So ngayon mga kaparmer, sisilipin natin yung ano, yung ating abukado. Yung iniwan natin ng 6 na buwan. Yan o. Yan na yun mga kaparmer ha. Yung ating abukado. Yan. 6 o nasa 6 na buwan pala mga kaparmer. Yung iniwan natin ito mga kaparmer, napakaliit pa nito mga kaparmer. So ngayon kita nyo naman oh, yung kanyang dahon. Yan, napakaganda mga kaparmer, yung ating abukado. Yan mga kaparmer, ang ating abukado. Yan, malaki na mga kaparmer. So thank you Lord. Ito mga kaparmer, hindi pa na linisan, pero yung kanyang paligid, yan, palibot niya, na round weeding na natin. So maganda na tingnan. So, malinis na. At least nakaano na sila, nakaginhawa na sila ng maayos. So, yung doon mga kaparmer, durian din yon. Yan, D101 din yan. So yan. So balik tayo dun sa ating